dating kadre ng CPP-NPA, may opinyon kung anong nakita ng Iglesia ni Cristo sa kanilang naging desisyon at pagsuporta sa sinabi ni President Bongbong Marcos. So ibig sabihin po, the Iglesia ni Cristo are now forced to make a categorical stand. The first time that I saw them to do this, maliban pa doon sa mga kaganapan ng internal nilang mga pangloob na usapin na naganap noong panahon ni Pinoy Aquino noong 2014 or 2013 yun, or sometime that time, after 10 years or more, ngayon ko narinig ulit na magsalita ang Iglesia ni Cristo. Kasi nababahala sila na mawawasak ang ating bayan, magkakawatak-watak ang mamamayan. Ang usapan tungkol sa ginawang pagpapahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa pagsuporta sa mga sinabi ni President Bongbong Marcos ay totoong umani ng iba't ibang reaksyon at batikos. Tiningnan nila ito sa positibo at negatibong anggulo ng mga nagmamasid sa nangyayari sa takbo ng politika sa ating bansa. Samut-sari ang mga sinasabi ng iba't ibang personalidad na may pumapabor at mayroong hindi. Kaya naman, mas nagiging malawak na usapin sa karamihan. Bagamat nananatiling nakabitin pa rin ang issue ng impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte dahil wala pang katiyakan ang pagkakaroon nito ng katuparan, sapagkat wala pang pinal na desisyon ang mga kinauukulan tungkol sa bagay na ito. Sa mga kritiko at mga nagmamasid tungkol sa impeachment complaint, ang isang dating CPP-NPA kadre na si Ka Eric Celis ay may mabibigat at matatapang na pahayag tungkol sa naging desisyon ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo dahil sa ginawang pagsuporta sa Pangulo. Ayon sa kanya, may nakita rito ang pamunuan ng naturang religious group. Pakinggan natin ang kanyang mga sinabi. Kababayan, ang sabi po nila, sinusuportahan namin. Sabi ng Iglesia ni Cristo, sinusuportahan namin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi dapat ituloy ang impeachment na yan na complaint laban sa Vice President kay Sara Duterte sapagkat dyan ay magkakawatak-watak ang buong bansa. So ibig sabihin po, the Iglesia ni Cristo are now forced to make a categorical stand. The first time that I saw them to do this, maliban pa doon sa mga kaganapan ng internal nilang mga pangloob na usapin na naganap noong panahon ni Pinoy Aquino noong 2014 or 2013 yun, or sometime that time, na nagkaroon sila ng kanilang problem. After 10 years or more, ngayon ko narinig ulit na magsalita ang Iglesia ni Cristo. Kasi nababahala sila na mawawasak ang ating bayan, magkakawatak-watak ang mamamayan, lubha ang krisis ng ekonomiya at ang ating pangpolitika na mga krisis at magkakagulo ang ating bayan sapagkat ito'y paglapastangan sa mandato ng mamamayang Pilipino. Sakalit ipipilit po ng mga oportunistang alagang ahas at mga asong ulol na alaga ni Martin Romualdez yung tatlong mga elementong bloke. Bloke ng mga komunistang terorista, bloke ng mga dilawan na mga bulok na politiko nila Trillanes at Dilima at Ontiveros, at bloke ng mga hilaw na komunistang mga nakikipagsabwat at panunulsol na mga impusor. So ang lahat ng ito, mga kababayan, nakikita ng Iglesia ni Cristo that Martin Romualdez, no matter na nagpipretensya wala siyang alam dito at mga maniobrang alam natin na ang pumupundo, kumukumpas at nagbibinipisyo dito ay siya, sinabutahin niya ang pahayag ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos Jr. at pinabayaan niya ang kanyang mga inaalagaang asong ulol na mga political demolition operators laban sa mga Duterte na binanggit ko na kanina, mga komunistang terorista or mga representatives at mga party list nila at mga abogado-abogado nila at grupo nila. Yung mga komunistang hilaw na mapagkunwari at impostor na nagkukunwari mga aktivista lang at mga advocates daw sila sa Pilipinas. At ang pangatlo, yung mga bulok na politikong dilawan. Lahat ng ito po ang nagbumudmud ng pundo at nagkukumpas, nag-o-orchestrate ng kanilang demolition job si Martin Romualdez. So, obviously, hindi yan gagalaw kung walang kumpas at pundo at ariglo kay Martin Romualdez. Kaya nabisto at nakita yan ng Iglesia ni Cristo
which we analyzed that already, na doon yun papunta. Kung hindi rerendahan ni Martin Romualdez, ibig sabihin gusto niya na gawin ito ng kanyang mga bulok na elementong pakawala. Yung tatlong bloke. This is a big criminal conspiratorial group na ang pumupundo sa kanila, si Martin Romualdez. Ang nagkukumpas at orchestrator nila, si Martin Romualdez. At ang kanilang benefactor at ang beneficiary at the same time, si Martin Romualdez. Meaning to say, mga kababayan, dinidefy o isinasantabi ni Martin Romualdez ang tagubili ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa at pinsan niya, kung totoo yun at sincero, ang binabanggit ni Mr. Marcos na hindi niya gagawin ang pagsuporta sa anumang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi naman daw mahalaga si Sara Duterte, hindi yan kailangan ng ating bansa at yan daw ay pagbungulan lamang ng mas malubapang mga kaguluhan at mga bangayan. Kung sincero doon si Mr. Marcos at ginawa pa rin ng mga alagang ahas at pakawalang asong ulol ni Martin Romualdez ang naganap na ito, therefore, si Martin Romualdez ang may gusto. Si Ka Eric Celis na isang dating aktivista at kadre ng CPP-NPA ay maraming naging karanasan at kilala sa mga taong nasa likod ng impeachment case laban kay BP Sara Duterte. Dahil kasama nga rito ang ilang sektor at grupo na di umano'y sinasabing may kinalaman sa grupo ng mga komunista. Kaya malamang tunay na maging magulo ang sitwasyon kung may susulong ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte na tunay na magiging dahilan sa pagkawatak-watak at pagkakahati ng mga Pilipino. Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama